Attorney Beno. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayong pong araw na to ay ipagpatuloy po natin ang ating kwentuhan tungkol doon sa mga co-perpetrators, no? Mga pangalang inilabas ng ating International Criminal Court, mga kasalukuyang senador at mga law enforcers ng panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At may possibility nga daw na maglabas ng arrest warrant anytime. Okay? So doon sa mga nabanggit na pangalan na yan, na co-perpetrators sa war on drugs ng panahon ni Digong, ay tila tumitigil ang ikot ng mundo sa kanila. Dahil sa bigat ng mga pangyayari at yung possibility na sumunod sila sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, nitong buwan na to, hindi lang tayo nakasaksi ng isang balita. Nakasaksi po tayo ng isang political na lindol. Kumbaga sa lindol parang earthquake intensity 7 to or 7.5. Malakas to para doon sa mga taong involved sa war on drugs. Habang itong ICC po ay naglalabas ng mga pangalan ng co-perpetrators na tila mga piyesang isa-isang itinutumba sa chess. Ganyan yan Kasabay namang niyanig ang Senado ng mga kaso ng graft, no, laban sa mga pinakamataas nitong pinuno. Ito po ay pahapyaw ay diniscuss natin noong nakaraan nating episode. Ngayon, ang tanong na bumabagabag sa lahat, ito ba ay ang rurok ng tunay na katarungan? O ito ba ay isang malupit at kalkuladong strategy upang tuluyang i-checkmate na ang mga kalaban ng administrasyon at linisin ang landas para sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte? Hihimayin po natin ang batas at ang sistema at ang laro sa likod ng mga kurtina. Okay? So, umpisahan po natin dito sa ICC. Ano po ba ang ibig sabihin ng co-perpetrator? Diba? At yan ang word for the day for the last few days, no? Dahil headline yan sa mga pahayagan, pinag-usapan sa mga different social media at naging paksa sa mga TV at radio interviews. Okay? So, sa ICC po, ang co-perpetration ay hindi lang chismis. Isa itong mabigat na legal na klasifikasyon. Kapag sinabi ng ICC prosecutor na may co-perpetrators, ibig sabihin may common plan o nagkaroon ng sabwatan para maisakatuparan ang isang plano, like for instance in this case, isang plano na maisakatuparan ng epektibo katulad ng war on drugs, no? Pero silang shared intent. Pare-parehas ang kanilang mga layunin. At lahat may kontribusyon sa execution ng krimen. Direkta man o hindi. Yung isa, principal by direct participation, no? Yung isa, principal by inducement, no? At yung isa naman principal siya by siya lang yung nagplano lahat-lahat niyan. Yun ang kanyang kagustuhan. Okay, so kaya tinatagurian silang mga co-perpetrators. Hindi kinakailangan na ikaw mismo ang humila mismo o kumalabit ng gatilyo ng baril. Sapat na po yung ikaw ang nagdisenyo ng polisiya. Nag-utos, tapos nag-tolerate, o nag-enable ng sistemang nagresulta sa karumal-dumal na krimen. So, dito sa ICC report na inilabas ng isang araw, sino po ba yung mga pinangalanan? At bakit napakahalaga, no, ng listahan nito, itong mga co-perpetrators na to sa war on drugs ng dating Pangulong Digong Duterte. So sa lumabas po na mga dokumento,
Bukod po kay Rodrigo Duterte, tinukoy po doon sa listahan si Bato, si Ronald Bato de la Rosa. Alam nyo naman na niya yan, nasimula pa sa Davao, yan ang hepe niya sa polisiya. Tapos pagdating sa pagka-presidente niya, naging PNP chief yan. Pangalawa sa listahan si Senator Bongo. Ito hindi natin maikakaila. Ito yung super alalay niya nung mayor pa lang na naging senador. At palagi nakadikit to. Special assistant to, ibig sabihin lahat ng sikreto ng Pangulo, dating Pangulo ay alam nito. Pangatlo si Vitaliano Aguirre II, dating Justice Secretary to. Ito hindi ko masyadong alam ang facts about Secretary Aguirre. At meron pang ibang dating mga opisyal ng law enforcement at justice sector. So yung listahan na yan na inilabas ng Justice Department, ay ng ICC pala, hindi po yan simpleng name dropping. Yung mga pangalan na binanggit doon, no, ay bahagi po ng turian of the case ng ICC prosecutor. Ibig sabihin, ayon sa ICC, ang mga krimen ay hindi isolated acts, kundi resulta yan ng isang sistemang may command structure. Ngayon, iniisip natin, kumbaga sa political chessboard, no? Plano kaya yan talaga? O nagkataon lang? No? Ngayon talakay natin. Suriin natin, no? Nang mabuti ang mga nangyayari sa political situation dito sa ating bansa. Kasabay ng ICC warrants, tignan nyo po, biglang lumitaw ang mga graft charges laban kina Senator Escudero, Senator Estrada at Villanueva dahil sa flood control program o sa flood control scandal. Ngayon, gawin natin ng analysis. Well-planned strategy kaya to? Marami pong eksperto ang naniniwala na ito ay isang master plan upang alisin ang lahat ng legal at political hindrance sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, para sa akin, ganun din. Even ako, kung ako yung presidente, gagawin ko din niya kasi mga corrupt kayo, istorbo kayo sa plano ko na mapaganda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Puro pa paninira kayo, ayaw niya makipag-ayos sa akin. Di ba sana kung malinis kayo, ay kakasuhan ko kayo. At makikipag-coordinate ako sa mga international organization para mawala kayo sa landas namin. Diba? So, para kasi makonvict ang isang vice president, kailangan ng 60 na boto sa Senado. Kung ang mga senador ay may nakabiting kaso, ang kanilang mga boto ay nagiging hostage yan. At mas madaling makuha ng administrasyon. Siyempre, ikaw ba naman may kaso? Ikaw ba naman, sige nga, tumuloy ka sa kakakontra sa akin? Kakampi ka o hindi? So, nagiging political hostage siya. So, chances are, pwede mo makuha yung boto ng senador para pandagdag sa boto in order to convict the Vice President. Okay? Doon sa pagtanggal kina Bato at Bongo, yan, mga loyalista ni Duterte yan, via ICC. Nawawalan ng shield o tagapagtanggol ang mga Duterte sa loob ng Senado. So, another case yan. Diba? Yung iba sa graft, sa Ombudsman, Sandigan Bayan. Yung iba naman, via International Criminal Court, ang punta nila. So, ilan na lang matitirang minority senators dito? Kayang-kaya ng manipulahin to, no? O i-handle or i-manage. Diba? Para tuloy-tuloy na yung impeachment against the Vice President. Pero mahalagang linawin po natin na wala pa tayo sa full trial doon sa ICC, dito sa impeachment. Sa ICC, nasa confirmation of charges stage pa lang po tayo. Sa yuktong ito, sinusuri ng pre-trial chamber kung may sapat na ebidensya upang umusad ang kaso. Ito po yung tinatawag na filtering stage. Pero delikado na ang posisyon ng mga pinangalanan. Kumbaga sa akin, kung i-describe ko to in layman's terms, nanginginig na mga tumbong nito ngayon.
no? Hindi na nito malaman kung ano gagawin nila. Kasi ICC kalaban mo, no? Mahirap 'yan. At pag nagkaroon ng coordination ng gobyerno, anytime you may be arrested by the law enforcers, no, international law enforcers. Okay? So pag-usapan natin yung iba sinasabi, sumunod lang naman kami sa orders eh. Yan, hindi po epektibo yan. At bakit po hindi epektibo yung depensa na yan? Sa ICC jurisprudence, hindi sapat ang depensa. Sumusunod lang ako sa utos. So, mahinang depensa yan. So, sumunod lang ako sa order eh. Mababaw yan at mahinang depensa pagdating sa International Criminal Court. Ang International Criminal Law ay nakatuon sa individual criminal responsibility. Ganito yan. Hindi absolve ang isang opisyal dahil lang may superior. Lalo na kung ang utos ay manifestly unlawful. So, hindi ka lulusot dyan. Kung ikaw ay may discretion at kakayahang tumanggi pero sumunod ka pa rin, malaki ang posibilidad na may pananagutan ka dyan. No? Hindi ka pwedeng mag-alipay, magdahilan dyan. No? Ngayon, ang tanong natin dito, si Bato lang ba? Si Bongo lang ba? Si Aguirre lang ba? At yung mga hepe-hepe na mga kapulisan ang dapat managot dyan at dapat malagay dyan sa listahan ng mga co-perpetrators? At may posibilidad ba na madagdagan yung mga pangalan na yan? The short answer is yes. Maaaring madagdagan ng accused habang lumalalim ang chain of responsibility, lalo na kung may mga insider witnesses o documentary evidence na magpapatunay ng mga command orders. So, yung mga hindi pa nababanggit sa listahan, huwag magpakasiguro, huwag magpakakampante, at nag-uumpisa pa lang ang laban. At habang dinidinig ang kaso, habang lumalalim ang usapan sa paglilitis, madadagdagan ang mga ibang mga sangkot dito sa war on drugs na to, na nadidinggin dyan sa ICC. Okay? Sa dulo ng lahat ng legal na terminong ito, co-perpetrators, kailangan maging mulat tayo sa isang mas malalim na katotohanan. Ang batas ay hindi lamang usapin ng political na strategy o political na estratehiya. Ito ay sandigan po ng mga walang boses. Bagamat hindi natin maiaalis ang ingay ng politika sa ating bansa, hindi po natin dapat malimutan kung bakit po tayo nandito sa puntong ito. Yung pag-usad po na yan ng kaso sa ICC ay hindi lamang po bungad ng mga dokumento. Ito po ay bungad ng libo-libong testimonya, luha, at ebidensya mula sa mga biktima ng war on drugs. Biruin nyo yung dinagdag na mga listahan ng mga posibleng tumistigo laban sa Pangulo, dating Pangulo di ba, nabanggit ko nung nakaraan, mahigit 500 ang pwede pa na tumistigo. Alam nyo po, sila yung mga pamilyang matagal nang naghihintay ng kasagutan. Pinapaalala po ng ICC na ang hustisya ay walang kinikilingang panahon at walang pinipiling pangalan. Kay dati kang Pangulo, kay Senador ka ngayon, kay dati kang Justice Secretary, walang kinikilingang panahon at walang pinipiling pangalan ang International Criminal Court at ang International Justice. Ang kapangyarihan ay, tandaan po natin to, ang kapangyarihan po ay pinahiram lamang sa inyo. Ngunit ang pananagutan ay panghabang buhay. Kahit gaano ka man naging makapangyarihan nung nakaraan,
gaano man katayog ang iyong posisyon, walang sino man ang mas mataas sa batas. No one is above the law. Kung ang mga ebidensya ay magpapatunay ng pagkakasala, ang pag-urong ng mga domino ay hindi lamang isang laro ng politika. Ito po ay unti-unting pagtupad sa pangako ng katarungan para sa mga naagrabyado at pinagkaitan ng hustisya noong nakaraang administrasyon. Huwag nating hayaang mabulag tayo ng political na kulay. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi po ang pagkapanalo ng isang paksyon sa gobyerno, kundi ang pagtiyak na ang timbangan ng katarungan ay nananatiling balanse. Kung may domino effect man na nagsimulang gumalaw, tiyakin natin sa huling pagbaksak ng mga piyesa ang katotohanan at ang dangal ng karapatang pantao ang mananatiling nakatayo. So hanggang dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your